Ang Holy Bible ay isang aklat na naglalaman ng salita ng Diyos, kaya lahat ng kasagutan sa lahat ng katanungan ay nakasulat na dito. At kasamang katanungang, ang araw ba ay mapupundi? Ito ba'y mamamatay? Pero bago natin sagutin yan, ayon sa Biblia, ay siyasatin muna natin kung ano ang sinasabi ng mga siyentipiko kaugnay dito. Ang araw ay ang nagbibigay enerhiya sa lahat para mabuhay, at kung wala nito ay imposible pa ang mabuhay. Unang pag-uusapan natin ay ang scientific theory. Ang ating araw ay isang yellow dwarf at kasalukuyang meron 15 million degrees Celsius na temperatura. Ngunit mawawala ang init na iyon dahil unti-unti itong mamamatay sa susunod na ilang bilyong taon. Ang araw ay isang bituin na nabuo mga 4.6 bilyong taon na ang nakalilipas. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang araw ay nag-umpisang mabuo nung gumuho ang isang higanting ulap ng gas at alikabok na umiikot dito, at ito ay nagsama-sama. Kapag naubos na ng araw ang kanyang gasolina, which is hydrogen, ay magsisimula na itong mamatay sa loob ng 5 billion years, at siya ay lalaki at magiging isang red giant, at halos lahat ng kanyang outer layer ay mauubos. At pagkatapos nun, meron pa siyang 2 to 3 billion years para tuluyan na siyang mamatay at maging isang white dwarf. Sa madaling salita, ang araw ay tuluyang mamamatay 8 billion years from now. Kung iisipin, napakatagal pa nito at walang dapat ikabahala. Ngunit ano naman ang sinasabi ng Biblia hinggil dito? Nakasaad ba sa Biblia ang katapusan o pagkamatay ng araw? Kung Biblia ang batayan, anong mangyayari sa atin kapag namatay ang araw? At kailan ito mangyayari? Ito ang mga talata na nakasulat sa Biblia tungkol sa araw. Acts chapter 2 verse 20. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at malulhating araw ng Panginoon. Revelation chapter 6 verses 12 to 14. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas, ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa, at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Joel chapter 2 verse 31. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. Isaiah chapter 60 verse 19. Sa buong maghapon ay wala ng araw na sisikat, sa buong magdamag ay wala ng buwan na tatanglaw, sapagkat si Yahweh mismo ang magiging ilaw mo magpakailanman, at ang iyong Diyos ang liwanag mong walang katapusan. Ngayon, napatunayan natin na nakasulat sa Biblia ang pagdilim ng araw at mawawala ang functionality or ang gamit at pagkamatay nito na sinasang-ayunan ng mga natuklasan ng mga siyentipiko ngayong modernong panahon. Bagamat hindi sinabi ng Panginoong Hesukristo ang eksaktong oras ng paghuhukom at kanyang pagbabalik, sa mga nabanggit na katapusan ng araw ay posible tayo magkaroon ng wise prediction kung kailan siya babalik. Ayon sa Biblia, sa pagdating ng Panginoon, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay magiging kasimpula ng dugo. Kailan ito mangyayari? Ang estimate ng mga siyentipiko, ang araw ay mamamatay 8 billion years from now. Sa madaling salita,
kung pagbabasihan natin ang datos ng siyensya, ang pagdating ni Hesukristo ay 8 billion years pa simula ngayon. Ang analysis na ito ay base sa sinabi ng Biblia at ng siyensya. Marahil may mga naririnig ka sa mga relihiyon na nagsasabing, "We are living in the end times." Yung iba naman, dumating na daw ang Panginoon noong 1914 pa. Madami dyan nagsasabi ng kani-kanilang prediction, pero si Jesucristo mismo na ating Panginoon ang nagsabi, ang Ama lang ang siyang nakakaalam. Ang ating prediction ay bumase lamang sa prediksyon ng kamatayan ng araw at ang sinasabi ng Biblia na ang araw ay magdidilim sa pagdating ng Panginoon. Ang ating prediction ay theory lamang at hindi natin inaangkin na ito ay totoo at tumpak. Hanggang dito na lang at sana'y may natutunan kayo sa video na to. Salamat sa panunood. Para sa mga susunod na video, paki-like, share and subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para maabisuhan kayo kapag may bagong video. Salamat.